na ito yung story po ni Peter. Peter, no? Dito po makita natin, isang napakagandang lesson, isa pong napakalakas na mananampalataya na unti-unti po nang hina. Sabihin mga kapatid, merong mga pagkakataon sa buhay Kristiyano po natin, malakas ka po ngayon, makabukas, maging mahina ka na eh. Sabihin, dahil lang po, sa tulong ng ating Panginoon, tayo ngayon nakakapagpatuloy. Dito po mga ilan, tawagin po natin dangerous step na dapat i-avoid ng isang mga Kristiyano para po siya ay huwag tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kasi, mga kapatid, the very reason why we are here is just to study the Word of God. Kaya tayo naririto, tayo po ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen? Sabi sabihin, though we fellowship together, no? Alam natin mga kapatid na nasa fellowship din, nagiging malakas po tayo. Sa fellowship, mga kapatid, diyan po tayo mag-asala nakakapag-gear ng maraming bagay. At ganoon pa man, dito nga po, dahil nga po sa Bible, meron po tayong Bible, marami po mga bagay ang naibibigay sa atin na katotohanan na atin naman nagagamit araw-araw. Diba? Parang ito na po yung ating po pinaka-manual eh. Ito na po yung pinaka-mapa po natin. Na in any direction we want to go, we always consult the map. At yung mapa nga natin, yan po ang Bible. Na in every decision po, na dapat natin pong gawin, nandiyan pa rin, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Sa hindi dapat tayo naliligaw. Tama po ba? Kaya po ang kagandahan ng ating Bible. Now, Psalm 119, 105. Tingnan po natin, no? Psalm 119, 105. Ano sinabi po dyan? 119 ng Psalm 105. Yan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Every po yung word na yan is referring to the Word of God. So, ang Word of God, lagi po, ito po ay nagsisilbing ilaw sa atin eh. Amen? Di ba, pag ikaw ay naglalakad sa dilim, may dala kang flashlight man yan, ang cellphone mo o flashlight, na daan mo makita, nandiyan ka po nakakita ng gabay, at makita mo ang iyong daraanan. At yan po ang Bible, yan po ang ginagawa ng Bible po sa atin. Dito sinasabi po ng ating Panginoon na tayo po ay kanyang ginagabayan sa tamang daan, tamang landas. Amen? Ganyan po. Isa pa pong verse, Proverbs 16:9. Proverbs 16:9. A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Amen? So wala po tayo may dadahilan ng kapatid sa ating Panginoon. Kaya kung tayo man po ay naligaw, that is hindi po problema ng Diyos. Hindi po sa Diyos nagkaroon ng problema, kung hindi po sa atin po nagkaroon ng problema. Amen? Okay. Kaya kaya sa buhay po ni Peter, dito po tayo mag-aaral. Na sa kanyang experience, tignan po natin kung ano ang matututunan po natin sa ating kapatid sa pananampalataya na si Peter. Una nga, doon po sa Matthew chapter 26, verse number 31. Matthew 26. Verse number 31. Sabi po dito, and Jesus said unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. But after I am risen again, I will go
before thee unto Galilee. Peter answered and said to him, though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Yan ang sabi niyo po eh. Now, ano po ang makikita po natin dito po kay Peter? Sinabi na ng Panginoon, you will be offended. Pero ano sabi ni Peter, I will not be offended. Na parang nakita natin dito po, nakukontra niya ang salita ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi una po, sa nakita natin dito, na weakness ni Peter, masyado po siyang nagtitiwala sa kanyang sarili. Overconfident, mga kapatid. Na siya po ay meron, sabihin na natin na self-confidence, na sinabi na nga ng Panginoon, magiging mahina kayo, pero sabi niya Panginoon, na magiging mahina sila, pero hindi ako. Amen? So, dito po, dapat makita natin yung ating pong sarili po dyan. Now, balikan po natin yung chapter 22 ng Luke. Verse 31. Sabi dito ng Panginoon kay Peter, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Warning na po sa kanya yun eh. Di ba? Warning na. At sabi pa ng Panginoon dito, sabi niya, but I have prayed for thee, that thy faith fail not. Amen? Now, yun ang prayer niya. Ibig sabihin, kaya pinag-pray ng Panginoon, nakikita ng Panginoon, na yung faith na itong si Peter ay mag-fail. Amen? Okay, tingnan niya. And when thou art converted, strengthen the brethren. So may purpose po ang Panginoon dito. Na sinasabi niya, when thou art converted, na the Lord Jesus Christ is not talking about conversion of salvation. Hindi po yun. Ang sinasabi niya dito ng conversion, na pag yung faith mo nag-fail, na ikaw ay dapat merong natutunan diyan sa experience na yan, at lahat ng matututunan mo na diyan, ipasa mo rin sa iba para ma-strengthen mo ang ibang mga kapatiran. Amen? Sabi na there are times the Lord allow us to fail in our faith para matuto tayo at meron din matututunan yung iba. Amen? So yun po. Kasi sinabi ng Panginoon, babalik ako, antayin niyo ako doon sa mountain ng Galilee. Nung bumalik ang Panginoon after resurrection, nakita po ng Panginoon, wala po sila sa mountain ng Galilee, nandoon po siya sa Sea of Galilee. Diba? Yun yung time na sinabi niya, I go a-fishing. Sabi ng mga disciples, we also go with you. Eh, hindi naman kalooban ng Panginoon, nasa dagat sila. Kalooban ng Panginoon, nasa bundok sila. Ibig sabihin, mga kapatid, kung meron mang kalooban ng Panginoon sa kanyang mga anak, nasa mataas tayo dapat lagi ng level ng ating spirituality, hindi doon sa baba. Amen? Amen? Oo, pwede kang bumaba, pero kailangan aakyat ka ulit, hindi ka dapat nananatiling sa baba. Kasi nasabi ng Panginoon dito, you never ever trust your own nature, Peter. Because Satan is already, sabi niya ganun, ready for you to sift you as wheat. Yan ang sabi niya. Kaya mga kapatid, una po, na pinapakita sa atin dito, na very, very dangerous sa atin po, huwag kang masyadong magtiwala sa iyong sarili. Siguro marami ka ng mga accomplishment. You can do many things by yourself. Pero hindi ibig sabihin na kaya mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Dapat po, kung kaya mo, mas kailangan mo pa ang Diyos. Kaya lagi po ang aking prayer.
Ngayon po, kasama ko naman sa Ternal dito. Pag dumadaan kami dito sa gabi, nagpipray kami dalawa. Ang lagi kong prayer, Lord, palakasin mo po kami sa aming kahinaan. At lalo pa po kaming palakasin sa aming mga kalakasan. Amen? Naalala ko ng araw yung Trila in Manila. Boxing po yan, heavyweight. Championship title. Na Muhammad Ali, tsaka si Joe Frazier. Nagpa-practice po sila doon sa Bocart Theater. Pinupuntahan namin yan, magbabayad ka para makita mo lang na nag-ensayo sila. So, ang ginagawa nito si Frazier, mga kapatid, pero sa medicine ball, pinapapa ko sa kanang mabigat na medicine ball, yung kanya po si Pura, yung bodega, pinalakas niya ng pinalakas. Ha? Bakit po? Kasi yung mukha niya malakas eh. Ha? Sabi niya, palalakasin ko yung mahinang parte sa akin. Eh, pinalakas mo ng pinalakas. Nitong si Joe Frazier. Nung laban na po, hindi sinuntok ni Ali ng kanyang bodega. Puro sa mukha. Ayun, natalo siya. Sabi ko ba yan, kapatid, maganda na palakasin natin yung kahinaan natin, pero bantayan din natin yung malalakas na parte ng ating pananampalataya. Kasi the devil will always attack that time na hindi mo siya ina-expect na atake. Ganyan po siya, alam niya. Na? Alala niyo, nung kinatake ng demonyo si King David, he was not in the battle. Nanonood po siya sa sa rooftop eh. Na wala siyang ginagawa, kaya po siya inatake ng demonyo eh. Kaya nga sabi na, may kasabihan lagi, na yung idle mind is the workshop of the devil. Kaya mga kapatid, dapat maging busy lagi tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Tayo po. Na isa pa po, sa 2 Corinthians chapter 3, verse number 5. 2 Corinthians 3:5. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but, ano sabi niya? Our sufficiency is of God. Good verse. Amen? Ha? Napaka-gandang verse. Sabi ka na, yung ating sarili, marami tayo magagawa eh. Pero dapat, sa Panginoon pa rin tayo aasa. Amen? So ano po yung unang nakakatakot? Na ma-overconfident po tayo sa ating sarili. Now second, chapter 22 pa rin, verse number 14. Yan po natin, ating Luke chapter 22 verse 14. And when he was at the place, he said unto them, Pray that you enter not into temptation. Sinabi niya daw sa mga disciples niya po, Pray that you enter not into temptation. Sinabi niya kay Peter. And he was withdrawn from them about a stone cast, and knelt down and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me, nevertheless, not my will, but thine be done. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him, and being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was inward great drops of blood falling upon him. So, natapos po mag-pray ang ating Panginoon, sabi diyan, verse 46, and he said, verse 48:5, and when he rose up from prayer, he was come to his disciples, and he found them sleeping for sorrow. And Jesus said unto them, Why sleepy, rise and pray, lest ye enter into temptation. Ano po mga kapatid ang maaaring magpahina pa sa isang Kristiyano? Prayerlessness.
Amen? Amen? Kaya po tayo nangihina. Kukulan tayo sa panalangin. Sabi ng Panginoon, watch and pray that you enter not into temptation. So ano nangyari doon sa kila Peter? Nung bumalik, nakatulog daw dahil sa pangungutan. Nasubukan niyo naman maging malungkot? Ha? Sino dito hindi pa nakakasubok maging malungkot? Pag malungkot pa kayo, nakakatulog kayo. Usually hindi, di ba? Malungkot ka na eh. Hindi ka makatulog eh. Pero ito po na disciples, nakatulog dahil sa lungkot. Amen? O nakatulog dahil gusto matulog. Eh, bumalik ang Panginoon, sabi niya gano'n, bakit kayo natutulog? Amen? Eh, bilin ko sa inyo, manalangin kayo eh. Kaya mga kapatid, dito po, ang bilin ng Panginoon sa atin, palagian po tayong manalangin. Na? Manalangin ka, hindi dahil may kailangan ka sa Panginoon. Manalangin ka kasi kailangan kang nananalangin. Eh, minsan kasi nananalangin lang tayo dahil may kailangan tayo eh. Mano ba naman yung panalangin, Lord, salamat po. Wala po akong kailangan ngayon. Nananalangin po ako sa inyo ngayon. Wala po akong hihilingin. Gusto ko lang po kayo makakusap. Gusto ko lang po talagang magkwentuhan tayo. Pero wala po akong hihilingin. Di ba? Amen? Di ba napakaganda talaga nun? Hindi yung parang may tao lagi lalapit sa'yo. Bakit ka na naman malapit sa akin? Hindi ko may kailangan ka na naman ano. Magugat din, wala akong kailangan. Gusto ko lang magkwentuhan sa'yo. Di ba? Amen? Oo. Kaya yan po ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoon. No? Pag tayo po ay nabawasan ng ating po panalangin, diyan po tayo nangihina. Now, ano po ang nangyari? After po, na siya po ay masasabi na po natin na kinulang na sa panalangin. Now, kung babasahin niyo po ang Book of Acts, yan po yung sabihin natin paglaganap ng gawain ng Diyos. Makikita niyo po sa bawat galaw ng mga mananampalataya ng early Christian, hindi po nawawala yung kanila po prayer. Diba dyan, meron pang prayer and fasting. And I want to be honest with you po, na hindi po ako dito nagpo-programa ng fasting. Kasi hindi ko kaya. At pag hindi po ako kumakain, nag-ahay po ako. Pero kailangan natin po yan. Alam niyo po, pag prayer, pinag-uusapan. Now, let's just go back to history. Ito na po yung building natin eh. Nakakatawa na, di ba? Pagkabat di pa tapos eh. Para alam niyo ba, mga kapatid, noong mga panahon na yan, para tayo mga ingot. Bakit ko nasabing ingot? Kayo, bawang grupo nila Kuya Dale, dito kaya ate sila brother dito, yung poste na yan, sa inyo yan. Tuwing linggo, nakapatan nyo yan, papanalangin nyo. Naalala nyo, kanya tayong poste dito na pinapanalangin. Andito, nasa baba pa lang tayo eh. Papanalangin natin yung poste, Lord, dalangin mo namin sa itong poste na ito, tumubo. Amen. God answers our prayer. Amen? Naghahawak-hawak kami po tayo dito. Nandun pa lang tayo sa baba. Na kung saan yung walang angki ng ulan, doon yung pulpito natin. Sabi ni Bella na prayer is proven, na-prove na po natin na pag ikaw ay nanalangin sa Panginoon, ang Panginoon tumutugon. Eh bakit natin aalisin yun? Okay, natutuwa ako last Sunday, yung ating mga adult ladies,
nag-prayer vigil po sila. Eh, di po, dapat kami ang nangunguna sa inyo. Pero parang naunahan nyo kami. Ang mga kalalakihan. Yeah, amen? Noon, meron po tayo regular na prayer vigil. Hindi ko na malaman kung ano yan. Kung last Sunday, basta meron Sunday. Na automatic po yan. Magpipray tayo dati. Mag-start tayo from 7 hanggang 6 ng umaga. Na iba maraming prayer, na iba maraming pandesal at nakakain. Pero at least nasasamahan tayo kahit sa papano. Ha? Saan pa nangyari dito kaya na? Kay Peter. Ayun. Tulog. Verse 49, ano nangyari? Hindi nag-pray. Yes, sabi doon, and said, why sleepy, rise and pray, lest you enter into temptation. And while yet he spake, sabi niya, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the 12, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him. And Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of God with a kiss? Now, when they which were about saw him, what would follow? They said unto him, Lord, shall we smite with the sword? Nagtatanong, dinadakip na ang Panginoon eh. Natural, yung kanyang mga disciples, pagtatanggol siya. Yung isa sabi niya, gagamitin na po ba namin ang aming espada? Nagtatanong pa lang, nakataga na kaagad si Peter. Di ba? Oh. Ano ang sabi niya? Shall we smite with a sword? And one of them smote the servant of the high priest and cut off his right ear. Dahil walang prayer, si Peter naging karnal. Amen? Hindi niya nakayanan ang bukso ng kanyang galing at gusto niyang patunayan, Panginoon, sa kamatayan man o sa kulungan man, hindi kita iiwan. Tinanggap niya na yun. Ha? Bakit po yung laman niya ang muna o nang ibabaw? Because he prayed less. Amen? Kaya pag tayo po nananalangin ng kaunti, kaunti lang din ang leading ng Holy Spirit sa atin. Pag tayo po ay walang panalangin, walang leading ng Holy Spirit sa atin. Ha? Dapat ka, matutuwa pa kaya dahil pinagtanggol siya, pero hindi po natuwa ang ating Panginoon. Amen? Kaya in every decision, dapat po, alam natin ang tama. Pero siya na nangyari, agad. So, siyempre, ginawa na ating Panginoon, pinagaling yun. Pinuha yung tenga, idinigit ulit. Ayun, parang brand new tenga ulit. Di ba, amen? Sa madaling sabi, tingnan niyo po, ano ba yung carnality? Well, pag sinabi natin carnality, mga kapatid, we are doing things ayon po sa gusto lang natin. No? Man's way, and that is not God's way. Kaya nga karnal eh. Lagi po yung karnal, na galing po yan sa salitang karne o flesh sa English. Ha? Kaya ang nangibabaw sa kanya, yung flesh niya, yung kanyang carnality, hindi po yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? And there are times, mga kapatid, nagiging karnal po talaga tayo. Every time we do it our way, then that is carnality. Dapat po lagi God's way. Ha? So ano po ang nangyari dyan? Una, yung sobrang tiwala ni Peter sa kanyang sarili, one step backward, papalayo sa Panginoon. Ha? Ano pa nangyari sa kanya? Yung prayerlessness niya po, another step, papalayo sa Panginoon. Na medyo madayo na po siya. So ano nangyari po dyan? Shall we smite with the sword? Nakataga ka niya. Then another step na naman, papalayo sa Panginoon. Mga kapatid, merong pagkakataon sa buhay Kristyano natin, akala natin malapit pa tayo sa Panginoon. Yung pala, mapupulaga ka na lang, napakalayo mo na pala sa Panginoon. 54, ano nangyari dito sa verse 54? Then took him,
And led him and brought him into the high priest's house. Tignan niyo po. And Peter followed afar off. Oo, sumusunod nga si Peter, inalang malayo. Sana pa makita natin dito insight. Yan po yung sinasabi ng Panginoon, you honored me with your lips, but your heart is far from me. Sumusunod ka na sa Panginoon, yung nalang, may distansya, hindi ka talaga dumidikit sa Kanya. Para bagang ayaw mo ma-identify sa Kanya. Later on, yun nga ang nangyari na ina-identify siya. Ilang beses siya po dininay ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dito po, ang pagsunod sa Panginoon, kailangan lagi mong i-identify ang iyong sarili na ikaw ay sa Panginoon. You make your stand. Hindi maaaring hindi. Amen? Amen? Kasi marami na po nasasabi mga Kristiyano sila ngayon eh. Pero tanong Kristiyano. Malungkot mga kapatid na nagiging standard ng Kristyanismo na po ngayon, hindi na po ang salita ng Diyos eh, kung ano na ang mga idea meron ng mga tao. Amen? Isang simbahan nagkakagulo. Gusto paalisin yung pastor. Ano naging pasihan? Na yung kanilang constitution and bylaws nakuha po sa sect nung sila'y nag-register. Nasaan na po ang Bible? Amen? Ano na ang sinabi ng Bible? Minsan ganyan, nagiging pasihan, ideya ng tao. Kaya ginagawa po natin, spiritual eh. Hindi naman po, no, ang simbahan, isang malaking kumpanya na napag gusto nyo tanggalin yung CEO dyan, o kung sino man, bubuksan lang nila yung kanilang constitution and bylaws. Hindi po mga kapatid. Ito po ang ating batas. Ito po ang dapat natin sinusunod. Amen? Ha? Kasi ang idea ng tao, ang tao rin, pakit niya. Sabi ng Bible, tulungan natin yan. Restore natin yan. Magbabago din yan. Di ba? Amen? Kaya na nangyayari, minsan, oo, sumusunod tayo, pero malayo. Lumalayo tayo sa Panginoon. Di ba kayo natutuwa, mahal tayo ng Diyos kahit sino tayo? Kasi isa-isa mo yung punto, bakit ka binahal ng Diyos? Bakit ka binahal ni Kristo? Baka wala kang masabing dahilan kung bakit ka binahal eh. Amen? Pag ako tatanungin, bakit ka binahal ni Kristo? Alam niyo, sasagot ko, minahal ako ni Kristo kasi makasalanan ako eh. Hindi ko sasabihin kaya minahal ni Kristo kasi mabait ako eh. Amen? Para yung isang 86 years old na lalaki, 86 na matandang binata ko ito. Never been kissed, never been touched. Siyempre, walang mga anak. Abay, tinawag niya yung kanyang mga pamangkin, kanyang ganon. Ang mga pamangkin, hindi kayo dito, mag-meeting tayo. Ano po yun? Uncle, sabi ng mga pamangkin, gusto ko ipaalam sa inyo na ako ay mag-aasawa na. Nagulat yung mga pamangkin, 86 years old. Sabi ka na, Uncle, kaya ka ba mag-aasawa, yung gusto mo ba yung mapapangasawa mo ba ay maganda? Sabi, hindi. Sabi naman ng isang pamangkin, Uncle, baka naman siguro magaling magluto. Sabi, hindi rin. Sabi ng isa naman, Uncle, baka naman mayaman. Lalong hindi. Ha? Sabi naman ng mga apat, sabi, Uncle, bakit ka mag-asawa? O hindi naman maganda, kaya mo siya makakasalan? O hindi naman siya magaling magluto? O hindi naman siya mayaman? Ano ang dahilan mo para siya ay pakasalan? Ang sabi po, nung 86 pakasalan,
kasi nakakapag-drive siya ng gabi. Isip yung apat. Ano naman ang yun? Alam niyo kung bakit? Kasi yung kailangan yun ang kailangan. Na? Ibig sabihin, mga kapatid, ang kailangan natin, lagi po sa buhay natin, ay ang ating Panginoon. Amen? Ha? Kaya mahal tayo ng Panginoon. Hindi dahil tayo po'y mabait, hindi tayo dahil maganda o talented, hindi po. Kaya tayo minahal kasi tayo po ay makasalanan. Diba? Amen? So, ano nangyari dito later on? Verse 55. And when they kindled the fire in the midst of the hall, sabi yan, and were set down together, Peter sat down among them. But a certain maid beheld him as he sat by the fire, earnestly looked upon him and said, This man was also with him. And he denied him, saying, Woman, I know not a man. Ano po ang nangyari? Isa lang yan sa kanyang pagiging sobrang tiwala sa sarili. Diba? Tapos ano na ang nangyari? Naging prayerless siya. Tapos naging carnal siya. So ano na ngayon ang ginagawa niya po? Nagsumunod siya afar off. Then, panglima, ano na nakita natin? Openly, dinideny niya na ang ating Panginoon. I know not the man. At siyempre po, ano pa nangyari sa kanya? Now, he is fellowshipping sa mga unsaved na tao. Ganyan na mangyayari. Alam niyo po ba? Pag nawala kayo sa church, sino ang magiging ka-fellowship niyo ulit? O di yung mga tao sa sanlibutan. Ano ang gagawin mo? E di yung mga ginagawa mo bago ka maging maligtas. Babalik mo tayo Babalik ka, mga kapatid, sa dati mong ginagawian na sinuko mo na sa Panginoon. Kaya nga, di ba, na nangyari dito sa Peter? Sabi ni Peter, nung nainip siya at hindi pa bumabalik ang Panginoon, sabi niya, mangingisda ako. Di ba yun ang dati niyang gawain? Sabi niya, I go fishing. Saan ang ginawa ng mga disciples? We also go with you. So, ibig sabihin ba, kapatid, tingnan niyo, pag ikaw ay nawala sa Panginoon, hindi ka mawawala na nag-iisa. May sasama at sasama sa iyo. Hindi mo manyayain, may sasama sa iyo. Amen? Yun ang nakakalungkot. Yung sasama sa iyo, pananagutan mo pa sa Panginoon dahil pananagutan mo na yung sarili mo. Amen? Alam niyo po, ang isa pang malungkot, pag umalis ka at may sumama sa iyo, may pangyayari, ikaw nakabalik na sa Panginoon, yung mga sumama sa iyo, hindi pwede. At yan po ay nangyari at nangyayari. Amen? Sa ilang beses niya dininay dito ang Panginoon, parang 3 beses po, hanggat naiyak na po siya, dahil later on, tinanong siya ng Panginoon, is love me more than this? Kaya mga kapatid, ang paghina natin sa Panginoon, hindi po bigla, hindi galing ka lang kapag gradual po yan. Minsan, hindi mo namamalayan. Nagpahukay ako ng puso ko dito ang minimaintain po, yung pressure, yung paghigop ba. Pag malakas yung pressure niya po, maraming tubig ang lumalabas. Pero pag hindi siya ginagamit, bumabagsak yung pressure. Pag bagsak mo ng pressure, andar lang na andar ang pump, pero walang tubig na nakukuha. Sabi ko, pati itong pump na ito, pati itong ating poso na ito, meron ka pa rin lesson na makukuha. Ibig sabihin, pag ang level ng iyong spirituality mataas, blessing ka sa iba. Kasi nagbibigay ka ng tubig. Pero pag yung pressure mo ay bumaksak, kahit pang sarili mo lang nagamit na blessing, wala kang makuha. Takbo lang ng takbo ang iyong motor, umiinit, walang pakinabang.
Kaya ang tanong, gusto mo maging blessing sa iba? O, di kung gusto mo, dapat ma-maintain yung mataas ang presyo mo. Amen? So, meron na po tayong lesson. Kaya hinarap po siya, mga kapatid, ng ating Panginoon, sa John chapter 20 na, tatlong ulit siyang tinanong ng ating Panginoon, Peter, lovest thou me? Sinagot niya, yes, Lord. Mahal po kita. Then feed my lamb. Inulit-ulit siya, Peter, lovest thou me more than this? Sinagot niya naman, yea, Lord. Mahal po kita. Then feed my sheep. The third time, again, tinanong na naman siya, the very same question, Peter, lovest thou me more than this? Nung pangtatlo na po yan, umiiyak na si Peter. Sabi niya, thou knowest all things, Lord. Thou knowest that I love thee. Then feed my sheep. Di ba? Parang tinanong ka kung mahal mo ako. Parang pinagdududahan ka kung talagang mahal mo. Di ba tanongin ka ng Panginoon? Bakit po siya natanong? Dahil sa kanyang over self-confidence, prayerlessness, yung kanya pong pagiging karnal, yung kanya pong pagsunod, far off, yung kanyang pag-deny, at marami pa pong bagay. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Peter, when thou art converted, strengthen the brethren. Alam niyo po ba kung ano na naging experience si Peter after ng kanyang experience na yan? Nag-preach po siya sa chapter 2 ng Acts. Thousands of souls got saved. Hindi lamang thousand, naging multitude, naging multitudes. Nagsulat po siya ng 1st, 2nd Peter na napakaganda po ang mga mensahe po doon sa aklat na yun. Ano po ang nangyari kay Peter? The Lord allowed him na bumagsak. Pero the Lord lift him up again. At ano ang nangyari? Ginamit po siya mightily ng ating Panginoon. Yan po yung sinabi ng Panginoon, when thou art converted, after you learn your lesson, Peter, sabi nga, strengthen the brethren. Amen? Kaya yung ating mga karanasan, magpapalakas po sa ating mga kapatid. Ayaw mo natin ito. Mapagpala ng Diyos, salamat po sa aming pag-aaral. Salamat sa halimbawa ni Peter. Bagamat po, nakita namin siya na nagkamali. Nakita namin na sumobra ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Hindi na po yung inyong paraan ang kanyang ginawa mo, hindi po yung sarili niya ng mong paraan. Naging karnal po siya. Na siya ay Panginoon tumigil din o nabawasan ang kanyang pong prayer life. At nagresulta na po ng hindi po magandang resulta sa kanyang pong buhay na Christian. Pero Panginoon, sa kabila po ang kanyang naranasan na yan, tinulungan mo po siyang makabangon at ginamit mo po siya mightily po sa inyong pong gawain. Siya po ang nangaral ng libo-libo ng mga naligtas. Siya po ang nagsulat ng aklat, sanglihan, na sa mga panahon po namin, maging kami po na mga mananampalataya ay nahahamon at nabibless sa mga sulat po o sulat ni Peter po na. Kaya Panginoon, nalangin po namin ngayon ang aming po mga sarili. Nasaan po kaya kami? Kami kaya ay papalayo sa inyo po o kami po ay patuloy na lumalapit po sa inyo. Kaya Panginoon, ano man po aming po naranasan at mga mararanasan po naway makita po namin yaan na yaan ay aming magagamit para mapalakas ang aming po mga kapatiran at magpatuloy sa inyo po. Kaya Lord, sa hapon ito, kami na naman ay lumalapit po sa inyo. Nahipuin mo po ang bawat puso. At dito nga po sa altar,
kami nga po ay makipag-usap po sa inyo. Dalangin ko po ito, Panginoon, dinidinig po ito sa matabis sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Kamalata kayo po, natigay. Naman yung message sa Panginoon sa iyo, you just come without the right now. Sige po. May mensahe siya po sa iyo. Hindi ka rito. When thou art converted, strengthen the brethren. Nanghihina ka ba? Nanadamit ka? Dito sa altar, tingin mo naman yung nasa puso. Mapagpala namin Diyos, tuloy po kami malapit sa iyong tulungan ito. Patawad, Panginoon, sa mga nakita mo po, kasalanan sa aming puso. Ang mga desisyon na aming nagawa na hindi po ayon sa inyo po kalooban. Tawag kami man po ay gumawa na ayon sa aming gusto lamang at hindi po ito sa iyo. Hindi mo ang bawat dalangin na iyong mga anak. Naway inaranasan Peter Pagkamatoko, ginamit mo po rin yan para siya ay makapagpalakas sa mga kapatiran. Pero ang aming lamang inaalala, baka pag kami makalayo sa inyo, hindi na po kami makapatid, Panginoon. Patuloy na kami maligaw ulit sa mundong ito. Tuluyan na po na mahinto sa aming pong paglilingkod sa inyo. Kaya, Panginoon, naway sa buhay ni Peter, matuto na po kami. Buhay po ni Peter, hangaan namin kung paano po siya, Panginoon, ginamit po muli na magpalakas sa mga nananampalataya. Hingin po ang panalangin ng bawat isa ngayon. Tugunan mo po ito, Panginoon. At lahat nito ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo.